takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko, hindi ko na makikita. Yun lang ang akin. Makulong ka ba? Buti kung makulong ka lang dito sa Pilipinas. Ikukulong ka doon sa dahig. Ano ngayon? Paano makabisita yung mga apo mo? They will grow up lololess. So, kawawa naman yung mga apo ko. I love my apo so much. Marami ang banas at inis sa sistema ng Pilipinas ngayon dahil sa pagtaas ng bilihin, gasolina sistematikong pagnanakaw ng politiko sa kaban ng bayan. Ang mababang pasahod sa mga Pilipinong manggagawa, maging ang sunog sa nabotas ay inulan din ng batikos dahil umano ay nanghingi pa ng tulong sa Japan para maapula ang sunog. Nakakahiya, eka ng mga netizens. Pero sa kabila niyan, sa kawalan ng trabaho ng karamihan, sa pahirap na pag-apply sa trabaho, sa dami ng requirements bago makapasok, ay alam mo ba na may politiko na sumasahod kahit hindi pumapasok? Si Senator Bato de la Rosa. Sir, what do you feel, sir, dun sa change in leadership? Anong nararamdaman mo, sir? Happy ba kayo, sir? Happy, sir? Oo, tama ang iyong dinig. Si Senator Ronald de la Rosa ay sumasahod pa rin hanggang sa kasalukuyan, ngunit may mga hakbang na para itigil ito. Dahil walang no work, no pay rule sa loob ng Senado, tuloy-tuloy ang pagpasok ng kanyang sahod at allowances sa kabila ng kanyang pagtatago at pagliban nito sa trabaho simula pa noong Nobyembre 2025. Magkano ang sahod? Ayon sa mga report, tumatanggap ang isang senador ng halos 228,000 piso kada buwan, bukod pa sa mga allowances at pondo para sa kanyang opisina at staff. Plano ni Bato na i-waive ang sahod dahil sa matinding pressure mula sa publiko at sa kinakaharap niyang ethics complaint. Nagpahayag ang kampo ni De La Rosa na pinag-iisipan na nilang i-waive o huwag nang tanggapin ang kanyang sweldo at allowances. Ayon kay Senator J.B. Ejercito, Chair ng Senate Ethics Committee, ito ay upang matanggal ang basehan ng reklamong isinampa laban sa kanya ng grupong Huwag Kang Kukorap. Inaasahang maglalabas ng pinal na desisyon ang kanyang kampo sa unang linggo ng Mayo 2026. Kung voluntarily na ang apila ko, kung i-waive niya na yung pagtanggap ng sahod at mga allowances, para maging para yung issue mismo, kahit pa paano, ma-address na. No? And it might even be a basis. Kasi nang basihan para sa complaint sa ethics. Alam naman po natin na gusto man natin aksyonan, kapag sinunod mo ang proseso, talagang napakatagal. No? Una, pang-lima pa yung kaso niya. Pangalawa, wala ho sa rules ng Senate, so iintayin pa natin magkaroon ng mag-resume ang plenary bago amyendahan yung rules. So, mahaba-habang proseso. Pero para nga matapos na yung issue, for the peace of mind ng kampo niya, ng lahat, ako naman apila lang para at least mas maging madali yung maging magaan para sa lahat. Kung pwedeng na lang i-waive na at hindi natanggapin yung hindi niya kung yung sweldo at saka yung allowances. Sir, sir, sa mga taga-gobyerno, sabihin dapat umira din sa mga taga-gobyerno yung no, matataas na po siya ng gobyerno yung no working pay. Ay, kasi bawat empleyado ka ng pamalaan malate nga lang, mag-absent. Lahat naman tayo, kahit sino ordinary empleyado, kinakaltasan. No? So, kaya lang siguro yung mga sumulat ng mga senators doon, hindi naman na-force ito na mangyayari ganito. So, kaya kailangan amyendahan talaga yung rules mismo. Kaya lang, ito take time. Hindi naman natin pwedeng sundin yung mga basta lang ng pressure, yung mga may grupo dyan, gusto unahin ito. Hindi dahil sikat yung kaso o mainit, yala, meron tayong proseso. Kaya nga sa korte minsan inaabot ng taon Kung susundin talaga natin ang proseso, the legal process at lahat, talagang medyo matagal. So, yun lang. Apila lang to para maging mas madali ang trabaho natin lahat. Sir, Nagkausap kayo, sir? Nagkausap kayo? Hindi na, wala nang nakakausap sa kanya. Sir, would you ask the other senators to make the same appeal? Nasa kanila yun. Sabi, di mo naman pwedeng influensya ng mga
senador. So, each of us have our own positions, thinking. Pero sir, naalala niyo po kailan niyo siya huling nakausap kahit sa Hindi ko text? na maalala. Siguro nung huling beses, siguro nung huling pagpasok ko dito. Medyo matagal na rin. So, Sir, meaning kapag sinunod ni Senator Bato yung apilan nyo, sumunod siya ron, mawawala ng ethics complaint. hindi Kasi wala natin nang basis. sinasabi. It depends on the members. Ako naman facilitator lang. Hindi ako yung kasi akala niya ako lang nagdedesisyon dito. Ang member magde-decide. So, dahil yun ang basis ng complaint, it might be basis for the dismissal. Kasi nga, kung talagang hindi niya natatanggapin yung sweldo niya, sahod niya, allowances, so wala nang basihan yung complaint. No? Pero, yun nga, pag-uusapan pa ng committee members lang. Kaya na sir, di ba issue, hindi lang naman yung pagtanggap niya ng sweldo, pero yung hindi niya pagpasok, hindi niya pagtatrabaho. Depende nga po yan sa members ng committee kung ano po yung kanilang magiging desisyon. Dahil wala nga sa rules lahat yan, maraming pag-uusapan pa, no? Maraming kailangan i-resolve tungkol sa issue ito. Binigyang diin ni Senator Alan Peter Cayetano na kahit wala si Bato, fully functional pa rin ang kanyang opisina at mga staff na nagtatrabaho at tumutugon sa mga memo. So, klaruhin ko lang yung kay Senator Bato. Lahat ay gustong pumasok siya. Gusto ni Senator Bato pumasok. Ayaw niyang hindi pumasok. Gusto ng minority pumasok siya. Gusto ng majority pumasok siya. Anong problema? May threat sa kanya na walang assurance ang gobyerno na mapoprotektahan yung kanyang karapatan. So katulad ngayon po, pumasyal po kayo dito sa Taguig. Kahit anong tapang nyo po bilang media, kung credible yung threat na pag pumunta kayo dito, kukunin kayo, dadaling kayo sa Hague, pupunta ba kayo dito? Kung gusto nyo man pumunta, yung editor nyo mismo magsasabi, wag kayong pumunta kasi pwede naman kayong mag-interview sa ibang lugar. So it is not by desire of Senator Bato na wag siyang pumasok. So that's the difference. So kung may hindi pumupunta for another reason, inuna negosyo, tinatamad. Pero pagka may rason, di ba, may sakit o kaya on official business, in this case, may threat eh. So nagkaroon ng isang paglilinaw ang DOJ noon, but with all due respect, lalong lumabo. Kasi ang sinabi ng DOJ noon ay may karapatan siya tumakbo sa korte at susundin yung korte. Pero in a nutshell, pinaraphrase ko lang. Pero ang sinabi din nila, may option din ang gobyerno na pag may warrant of arrest, arrestuhin na lang siya tapos ipadala na siya doon. And then nag-announce yung ICC na meron silang tinatawag na secret warrant. Hindi po yun yung ating konstitusyon. Sa ating konstitusyon, huwes lang, judge lang ang pwede mag-issue ng warrant of arrest. Kaya kung may warrant of arrest galing sa abroad, dadaan pa dapat sa ating judge yun. Yun ang stand namin. Walang makapag-assure kay Senator Bato eh. So I talked to someone very close to him. Ang sabi, simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arrestuin siya dito sa Pilipinas. Pero yung sasabihin, pwede siyang kunin tapos ipadala na lang sa ibang bansa, ay maninindigan siya. So the diba? threat is the arrest, Senator? Yes, I mean, that's from the start naman, di ba? Kasi nilabas nila na may warrant tapos may ganon, di ba? Oh. So I'm not judging what's right or wrong. I'm just giving you human nature. Di ba? Human nature. Kahit ang Secret Service, pag tingin nila may threat sa presidente, sa vice president, hindi nila papupuntahin doon. Di ba? So hindi po voluntary ang pag-a-absent ni Senator Bato. Gustong-gusto niya po pumasok sa session. Sana all may opisina pa rin kahit walang boss. Inamin ng Senate Ethics Committee na kailangan pang amyendahan ang mga alituntunin ng Senado para magkaroon ng malinaw na basehan sa pag-hold ng sahod ng isang senador na matagal nang hindi nagpapakita. Sa madaling salita, sumasahod pa siya ngayon, pero may posibilidad na itigil na niya ito ng kusa sa mga susunod na araw para maiwasan ang tuluyang pagkakasibak sa pwesto o mas mabigat na parusang administratibo. Tanong tuloy ng karamihan, bakit ba siya uma-absent at nawawala sa Senado? Ito ang sagot. Sa kasalukuyan, nananatiling absent o hindi nagpapakita sa publiko si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pagtatago sa ERCC. Ayon sa mga huling ulat, hindi na dumadalo sa mga session sa Senado si Bato simula pa noong Nobyembre 2025
Ito ay matapos lumabas ang balitang may arrest warrant na mula sa International Criminal Court (ICC) laban sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ethics complaint. Nahaharap siya ngayon sa isang ethics complaint sa Senado dahil sa kanyang matagal na pagliban. Siya ang tinaguriang top absentee sa ika-20 Congress dahil sa mahigit 5 buwan niyang hindi pagpasok. Pero ang ilang senador ay may hakbang na para mapatigil ang kanyang sahod. Ginagawa ito upang posibleng mapawalang bisa ang reklamo laban sa kanya na nakabase sa pagtanggap ng pondo ng bayan ng hindi nagtatrabaho. Sa madaling salita, si Bato ay nasa hiding o umiiwas muna sa publiko habang inaalam ang mga susunod na hakbang kaugnay ng investigasyon ng ERCRCC. Kamakailan ay nag-viral ang video ni Senator Robin Padilla na binanggit niya na magtago muna si De La Rosa. Panoorin natin. Hindi ko naman tinitingnan na absent yun kasi culprit din ako doon. Ako nagsabi sa kanya, pare, magtago ka muna. Kasi First time may nag-amin. Di totoo po. Totoo ganun talaga ang katotohanan. Sinabi ko sa kanya, pare, pagka Pero ikaw ikaw hindi ka hinuli ka nagtago ng... Hindi ka na magtago ng ano ka, di ba? Dahil nagtago din po ako. For a while. Pero lumitaw din ako. Tsaka Pero- may warrant po ba? May warrant po ba? Kasi ang iniiwasan ko doon, attorney, pagka si Bato ay hinuli sa Senate at nandun ako, mamamatay na kaming dalawa doon. Wow. Oo, kasi pagtatanggol mo. Hindi, bakit pagtanggol niya ako? Pero, Dramatically, ha? Put hindi, it totoo, hindi, dramatically. totoo to. Kasi kung kukunin din lang siya ng dayuhan doon, hindi ako nagdadrama o ano. Okay. Kasi sa akin, personal to eh. Itong warrant na Yung sinasabi, foreigner. kung meron, foreigner to eh. Oo, yeah. Matagal ko nang gustong humanap ng away sa foreigner. Pero kung Pilipino, ayoko. Lagi natayo itong bandila ng Pilipinas. At nasabi nyo na yun noon, na pag inaresto si Bato, sasama ka. Walang Sinasabi nyo noon eh. Oh, Yung ganun. sasama saan? Hindi ako natatakot. Bring it on. Senator, to this day, Bring it on.